Bilis! May sunog! Buksan yung pinto! Buksan yung pinto! Bakit nagalak ito? Hello, ito po yung 911. Nasunog po ang bahay namin. Punong usok ang bahay. Pumunta kayo agad. Bilisan ninyo. Lumabas muna kayo sa kwarto. Paparating na kami. Hindi kami magkalabas. Bilisan ninyo. Taw, huwag kang matakot. Darating si Bao, baligtas tayo. Sagutin mo to. Sagutin mo ang tawag ko. Pepe, sagutin ang telepono. Mukhang nagtagumpay na tayo sa hinaharap. Sabay na tayong uminom. Magdiwang na tayo. Yunjen, ano ba nangyayari? Kuya, nasusunog ang bahay namin. Ako at si Taw-Taw. Nagkala kami sa kwarto. Kung may mangyari sa akin, pakiusap, sabihin mo kay Pai-Fei. Nalagayin si ng mama at papa. Ano? Yunjen, hintayin mo ako. Paparating na ako. Taw-Taw! Taw-Taw! Huwag kang matakot. Ilalabas ka ni mama. Ililigtas ka ni mama. Pangako. Taw-Taw! Buksan yung pinto! Buksan yung pinto! Buksan niyo! Patawad, Taw-Taw. Si mama. Hindi ka na ipagtanggol. May bahay na nasunog. Inaalam pa ng mga opisyal ang pinagmula ng sunog. May 2 taon na natagpuan ng walang malay. Hanggang ngayon, hindi pa sigurado ang kanilang ligtasan. Yunjen, patawad. Nahuli ako. Ito si Yunjen at si Taw-Taw. Ang aking mabait na anak na babae. Kaya ka na lang umalis. Paano mabubuhay si mama ngayon? Ma! Ate, kasalanan ko ito. Hindi ko naalagaan na mabuti si Yunjen at Taw-Taw. May mukha ka pa magsalita. Bakit sila namatay? Si Sense at Taw-Taw. At ikaw wala nangyari. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Hindi na dapat ako nag-business trip. Hindi ko na dapat iniwan sila mag-ina. Kung mabubuhay lang sila ulit, handa ako mamatay kapalit nila. Narinig ko sa anak ninyo ay natrap sila sa sunog. Maaari ko bang tanungin kung saan kayo nang mangyari ang insidente? Ako, nung oras na yon, ako ay nasa business trip. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Wala na sila ngayon. At wala na rin sa isa ang buhay ko. Ay, Mr. C, huwag niyo pong isipin ng masama. Kailangan pa kayo ni na Madam Song at Mr. Song. Sila ay umasa pa rin sa inyo. Sa pagkakaalala ko, mayroon pa namang panganay na anak at pangalawang anak na babae ang pamilya Song. Anong panganay? Nakikitira lang siya sa pamilya Song. Isang outsider lang naman siya. Tungkol naman sa pangalawang anak na babae, balang araw, mag-aasawa rin siya. Ipapangako ko, aalagaan ko na mabuti ang mga magulang niya. Ako, si Si Bai-Fei, ay nanunumpa dito. Simula ngayon, para makaipon ng kabutihan para sa aking mag-ina. Naway sa langit. Maging maganda ang buhay nila. Nakakalangkot na sa mundong ito, ang mga nagmamahalan ay napagkiulay ng kamatayan. Sige na, pwede na kayo magsiuwi. Buti na lang, mabilis umikot ang utak mo. Tinulungan mo kong harapin ang mga reporter. Mas marami pa akong pwedeng gawin para sa'yo. Anong ginagawa nyo? Secretary Yao, halos nadapa siya, kaya inalalayan ko lang. Inalalayan ba o niyakap? Alam mo sa sarili mo ang totoo? Kinyan, alam kong matagal mo na akong kinakainisan. Pati pagsasalita mo, puro patama. Inaabangan mo ba talaga na ako at si Yunjen ay sabay mamatay sa sunog? Doon ka ba sasaya? Wala nang haharang sa'yo sa pagpapakita ang gilas mo sa harap ni na mama at papa. Gusto mong mamatay? Lumayo ka kay Yunjen. Huwag mong dungisan ang daan niya sa kabilang buhay. Ikaw! Si Bai-Fei, binabalaan kita. Mas mabuti na itong sunog talagang walang kinalaman sa'yo. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na impyerno sa lupa. Huwag mo ko pagbintangan! Ano bang tingin mo sa sarili mo para kausapin ako ng ganyan? Ha? Ulol! Yunjen,
Ang sunog na to, talaga bang aksidente? Hindi ko kaya paniwalaang umalis ka na. Si Sibay Faye, sa harap mabait at sa likod ibang ugali. Isang masamang tao, ganun kabilis siya maghanap ng ibang babae. Nakikipaglandian na naman. Siguradong may kinalaman siya sa sunog. Sa wakas, natanggal ang malaking problema. Panahon na para magdiwang. Ano bang ipagdidiwang mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Kin? Kapag may nakuha talaga siya, wala tayong mabuting kahihinatnan. Huwag kang mag-alala. Si Chinyan, isa lang siyang aso ng pamilya Song. Hindi siya makakagawan anumang gulo. Halika, huwag mong hayang magalit ka dahil sa mga taong walang halaga. May surprise ako para sa'yo. Anong sorpresa? Bye, Faye. Alam kong nawalan ka ng isang anak. Basta gusto mo kong pakasalan, anak ko ng gusto mo, ipapanganak ko para sa'yo. Lele, ang batang ito ngayon, hindi tama ang panahon ng paglitaw niya. Paano kung... Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pala balak na pakasalan ako? Sige, Faye. Paano ba naging hindi mo kapagseta si Tao Tao? At paano namatay ang dalawa? Hindi alam ng iba. Pero ako, mali na sa akin. Tumigil ka! Papa! Toto, bakit ka na dito? Mr. C, hindi natin pwede ngayong masabi niya ito sa iba. Huminto ka! Taw-taw, Tawan mo ako! Masama ka, Papa! pasensya na Taw-taw. Huwag mong sisihin si Papa. Nakita mo mga bagay na hindi mo dapat makita. At ang bagay na ito, hindi pwedeng malaman ng mama mo! Taw-taw! Doktor, bakit po ang anak ko hindi na siya nakakapagsalita? Malaki ang posibilidad na na-trauma ito. Sa ganitong sitwasyon, pwedeng gumaling sa loob ng ilang buwan o baka naman abuti ng ilang taon. Kailangan yung bigyan ng bata ng gabay sa emosyon. Ilang taon? Huwag ka mag-alala, Yunzen. Hahanap ako ng paraan para gumaling si Tao Tao. Huwag kang pati ang langit ay tumutulong sa akin. Lele, basta maging mabait ka. Magiging iyo rin ang pagiging Mrs. C. Pero kapag magsalita ka pa ng walang ingat, pareho tayong mapapahamak. Eh hanggang kailan pa ako maghihintay? Kaya ko pang maghintay. Pero ang bata na sa tiyan ko, hindi na. Kahit sabihin ko, hindi mo rin maiintindihan. Maghintay ka na lang. Pagdating ng araw, hindi ka lang magiging Mrs. C. Pati mayamang ginang, magiging ikaw din. Sige na nga. May multo! Anong multo? Nag-iimbento ka na naman. Kanina, nakita ko talaga silang dalawa. Ewan ko sa'yo. Pag-epekto lang yan ng hormones kaya nag-hallucinate ka. Sige na. Huwag ka nang pumunta sa libing bukas. Baka masira mo pa ang plano ko. Pa, gusto ko ibenta ang shares ko sa kumpanya at sa pangalan nila Yunzen at Tao Tao. Magbubukas ako ng clothing company. Lahat ng kikitain ay para sa charity, para makaipon sila ng kabutihan. At saka, Tignan yung pagdadadramang yan. Pagkalit na yung Jen, iniisip mo na agad ang shares niya? May konsensya ka pa ba? ate, ikaw, bakit mo iniisip ang ganyan tungkol sa akin? Ang tunay na kamatayan ay hindi magpanaw, kundi ang makalimutan. Ang ginagawa ko, umaasa rin ako na mas maraming taong makakaalala kay Yunzen at Tao Tao ng habang buhay. Tama ang sinabi ni Baife. Hindi natin dapat kalimutan si Yunzen at Tao Tao. Magpapag-ipon ng mabuting kapalaran para sa mga bata ay mabuti rin. Kayo. Huwag ka nang magsalita. Gagawin natin ang sinabi ni Baife. Mabuti kong asawa. Hindi ko inakalang patay ka na. Pero patuloy mo pa rin akong matutulungan kumita. Ang araw na ito, matagal ko nang hinihintay. Sa libing ni Yunzen, abala ka rin ng ilang araw. Matapos ang lahat, mas maaga ka nang umuwi at magpahinga. Pa, ayos lang ako.
Basta si Yunzen at Tao Tao ay masaya sa kabilang mundo, wala nang pagsisisi sa puso ko. Anong nangyari? Fei, hindi pa napasin ng pulis ng kahit ano? Yung perang yon? Babayad ko sa iyo ang pera. Ang trabaho ng anak mo ay aayusin ko rin. Tandaan mo, may mga bagay na dapat manatiling lihim magpakailanman. Huwag ka nang tumawag sa akin. Alam na, Tita Peng. Huwag kang mag-alala. Magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa press lunch ng Zentao Clothing. Binabati namin si CEO sa paglista ng kumpanya. Pagkalipas ng isang taon, naalala mo pa ba ang pagsisimula ng tatak? Siyempre, naalala ko. Ito'y para sa akin. Itinatag para sa akin bigla ang namatay na asawa at anak. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa patuloy na suporta na nagbigay sa akin ng pagkakataon ngayong taon na maglingkod sa kapwa. Sana ang Zentao ay makita ng mas maraming tao. Pasensya na talaga. Medyo nawala ako sa sarili ko tuwing naisip ko sila. Hindi ko talaga maiwasang maluha ang aking mga mata. Kung may tanong pa kayo, malaya kayo magtanong. Sasagutin ko. Gusto kong itanong kay COC, sa nakaraang taon, nangal ka ba tungkol sa kanila? Narinig ko ng mata sila sa sunog. Sa iyong panaginip, ano bang itsura nila? Natakot ka ba? Pasensya na, wala na talagang palatandaan na buhay pa siya. Paano pwedeng may parehong mga mata? Kahit pati ang nunal sa mata ay pareho, baka si Song Yunzen hindi pa talaga namatay. Ikaw COC, bakit hindi mo sinagot ang tanong ko? Hindi mo ba sila na panaginipan? O inaamin mo lang na natatakot ka? COC, nakasubaybay ang mga reporter. Ano bang kinakatakutan ko? Ang takot ko ay hindi sila lumitaw sa panaginip ko. Tingnan niyo to. Ang aking asawa at anak. Sa ganitong paraan lamang, nararamdaman ko na sila'y palaging nasa tabi ko. COC, masipag at may puso ka talaga. Diyos ko, napakatapat ni COC. Ang pagmamahal niya sa asawa at anak at talaga namang malalim. Buti na lang at nauna ako naglagay ng tattoo. Sino ba talagang babaeng ito? Lahat ng reporter, umalis na ba? Hindi pa ako nagmamadaling umalis. Gusto ko makipag-usap pa kay COC ng mas matagal. Ikaw, sino ka ba talaga? Hindi pwede. Hindi ka pwede maging siya! Bakit natakot ang gata sa COC? Sino ba ko sa palagay mo? Oras na para mapakilala ng maayos. Ako ay taga Yua Media News, reporter Yunsong. Kuya, mali ang tawag mo. Patay na si Song Yunzen. Ako na si Yunsong. Kinagagala kitang makilala. Yunsong? Oo. Ito ang aking press ID. Ang lamig ng sahig dito, kayang kitang itayo muna. Hindi na, kaya ko na mag-isa. Pasensya na COC. Mukha akong kilala mong tao. Anong relasyon ninyo? Bakit ka natatakot ng ganito? Wala. Kasi bigla ka lang lumitaw kanina. Hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Pasensya na talaga COC. Sa totoo lang, ngayong araw, gusto kitang kausapin tungkol sa isang collaboration. Pwede rin magkapit tayo sa isang cafe at mag-usap tungkol sa kolaborasyon. Pasensya na sa paghihintay COC. Medyo natagalan ako. Walang problema, Miss Yun. Mocha, ito ang specialty ng kape na ito. Pinili ko na para sa'yo nang hindi humingi ng permiso. Sana ay okay lang sa'yo. Si Faye, bakit mo ko binila ng mocha? Nakalimutan mo ba na hindi ko pwedeng kainin ng tsokolate? Pasensya na. Nagka-allergy na ako. Hindi ko iniisip ng problema yon. Salamat.
Salamat. Marahil narinig yun na tungkol sa amin sa Waming News. Nagbubukas ang kumain ng bagong larangan. Gusto namin gumawa ng news interviews sa pamamagitan ng livestream. Ngunit mula nang pumasok ako at nakitang balita ninyo, ang sunog na iyon ay nag-alis sa inyo ng asawa at anak. Napakabutal na realidad. Ngunit, nakabangon kayo agad at nagtatag ng brand para sa inyong pamilya, ginagawang kabutihan, katapangan at determinasyon, ang pagmamahal sa pamilya at sa kapwa. Tulad ng inyo ay siyang gusto kong i-interview. Mga taong may malaking puso. Talagang inspirasyon. CUC, nakikinig ba kayo? Anong tinitingnan nyo? Wala naman. Ito. Kumusta ang lasa ng kape? Miss Yun, ayos ka lang ba? Wala naman. Masarap ang mocha dito. Talaga ba? Mukhang ako lang talaga nag-iisip ng sobra. Naubos ko na rin kape. Ituloy na natin ang pag-uusap tungkol sa sinabi ko kanina. Sige. Magpatuloy ka. Alam ko naman na kumita kayo ng gamit ng pera ng patay para ma-IPO ang kumpanya. Pero gusto niyo umangat pa at makapasok sa top 3 ng industriya. Ang pagsali sa aming live interview, malamang pinakamainaw ng pagpili. Anong ibig mong sabihin? Pasensya na. Medyo diretsyo lang talaga ako magsalita at bilang nasa industriya kami ng balita, medyo matalas ang pananalita namin. Kung na-offend ko kayo, tapos puso kong humihingi ng paumanhin. CUC, huwag na kayong magtampo sa akin. Alam ko na sa pagpano ng asawa at anak ninyo, kayong pinakanasaktan at ang perang kinikita ninyo, lahat ay binibigay ninyo sa charity. At dahil sa kabutihan ninyo, kaya ko kayo napili bilang subject ng aking interview. Pag-iisipan ko pa. Sige. Hihintayin ko mga ng balita mula sa inyo. Ayaw mo na bang mabuhay? Alam mo namang allergic ka sa tsokolate, pero ininom mo pa rin ang mocha. Kung ako lang na nabuhay, ang buhay kong ito ay para ipagganti si Tautau. Mama, Tautau, nakakapagsalita ka na. si Papa at si Tita yung nakita ko ng halikan. Tapos itinulak ako ni Papa pababa ng hagdan. Mama, huwag kang umiyak. Tautau! Bago ko uminom ng mocha, umiinom na ako ng gamot. Wala akong pangarap na mamatay. Ang pumatay kay Tautau, hindi pa napaparusahan. Hindi ko hayang may mangyari sa akin. Kung ganun, anong balak mong gawin? Si Saybay Fei noon, nang nakaslab itulak si Tautau pababa. Hindi mo lang siya na nag-utos nito. Gagamitin ang pagkataon ni Yonsong para lapitan si Saybay Fei pag nalaman ko ng katotohanan. Sisiguraduhin kong masisira ang pangalan niya. Mr. C, yung Miss Yun na yon, totoo siyang reporter ng Wami News Network. Galing siya sa ibang bansa at tumbuhan na siyang empleyado. Bukod pa ron, ang Wami kamakailan may proyekto para sa live interview. Mr. C, may mungkahi ako. Ngayon ang kumpanya natin ay nasa tuktok ng kasikatan. Kung may media na tutulong at magpasiklab na palakihin muli ang dating issue, makakahakot tayo ng panibagong atensyon. Baka may pagkakataon pa na maging isa sa nangungunang 3 kumpanya sa industriya ng damit. Sige, kontakin mo si Miss Yun at dalhin siya dito sa kumpanya para pag-usapan ng detalyado. Opo. Boss, matagal ka na rin hindi pumupunta sa bahay ko. Ngayong gabi, gusto mo bang mag-relax muna? Anong ginagawa ninyo? Eh nako Miss Yao, hindi ka pwede pumasok. Eh talagang pasensya na Mr. C, hindi namin napigilan si Miss Yao. Pumunta ka muna sa baba. Opo. Ikaw na salbahe. Inagay ko pa si Vibe sa harap ko. Hindi ka ba matakot? Hindi ka naman may-ari dito. Akala mo ba kung sino ka? Akala mo ba kung anong halaga mo? Ikaw na salbahe. Tingnan natin kung malakas na kapag masalita. Anong karapatan mong para tamaan ako? Ikaw! Si Bayfe, ikaw na walang konsensya. Hayop ka. Nakatingin ka lang mo sinasaktan ako, ha? Maniwala ka man o hindi. Ilalabas ko lang ng kalukuhan mo. Ipapakalat ko ang lahat. Tumigil ka! Ikaw, lumabas ka muna. Ikaw,
Ano na naman ang balak mo? Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Nagkakahiya! Shay Baifei, ikaw na walang konsensya. Sa loob ng maraming taon, ilang bagay ang ginagawa ko para sa'yo. At kahit ngayon, wala akong pangalan, wala akong karapatan. Ako at ang anak ko ngayon, wala pa nga kahit resta ng pamilya. Sa bahay, kailangan ko bang tiis ang mama mo araw-araw? Ito bang magandang buhay na pinapangako mo noon? Sige na, ang ipinapangako ko sa'yo, gagawin ko talaga. Tingnan mo, kakasimula lang umayos ng kumpanya. Ang dami kong bagay kailangan asikasuhin. Hindi mo ba ko pwedeng bawasan ng problema? Gusto mong hindi ma-stress? Tanggalin mo muna yung kabit mo. Kung hindi, ibubunyog ko lahat ang mga ginagawa mo. Lahat ng yun. Sige, susundin ko lahat. Isang empleyado lang naman yun. Tatanggalin ko agad siya. Ayan, ganyan dapat. Sige, umuwi ka na't alagaan ng bata. Huwag mong hayaang may makakita. Pagkiusap, talagang buong kausapin si Bossy. Kaya niya akong manatili. Magtatrabaho akong mabuti mula ngayon. Yan ang gusto ni Boss C. Wala rin ako magagawa. Ikaw kasi, nagalit mo ang taong hindi dapat galitin. Sige na. Ngayon, alam mo na kung sino may bahay dito. Umalis ka na. Miss Yao, tara na. Pinapatin ka na ni Boss C sa bahay. Hello. Yung Miss Yao ba? Siya ba talaga asawa ng boss ninyo? Hindi ba naman tayo ng asawa at anak isang taon pa lang? Eh bakit yung bata sa kamay niya? Ang laki na. Actually, Nandito ka na pala, Miss Yun. Bakit hindi ka pa umaakyat? sige. Pag-usapan na natin ang tungkol sa magiging pagtutulungan natin. Sige. Pero bago yon, gusto ko munang magtanong tungkol sa nangyari kanina sa baba. Yung Miss Yao, siya bang iyong... Siya, kamag-anak ko siya sa malayong kamag-anakan. Kakapanganak pa lang ng bata, biglang namatay ang asawa. Kaya medyo mahirap ang buhay niya, isang uli lang ina. Kaya tumulong ang mama ko sa kanila. Ngayong araw, may bigla siyang kailangan sa akin. Kaya siya pumunta dito sa kumpanya para hanapin ako. Ah, ganun ba? Talaga naman si Mr. C ay isang taong may pusong mabuti at tapat sa kapwa. Miss Yun, sobra ng papuri mo. Pinsan ko lang yun. Kung kaya naming tumulong, tutulong kami. Mula sa kasinta naging pinsan, si Baifei. Talaga namang marunong ka magsinungaling. Si Mr. C ngayon ay nag-imbita sa akin, sigurado ka na ba? Tama, pumapayag na kung pumunta sa inyong livestream. Pero, kailangan kong malaman ng maaga magiging paksa ng interview. Walang problema. Maligayang pagtutulungan. Maligayang pagtutulungan. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Maligayang pagdating sa espesyal na livestream ng Wame. Ako ang inyong host, Yun Song. At sa tabi ko naman, ang ating paunang bisita para sa episode na ito. Kilala bilang negosyante mapagmahal sa kapwa, si Mr. Sei Baifei. Sei Baifei ay siyang lumitaw sa trahedya ng sunog kung saan walang asawa at anak niya para sa kanyang pamilya. Tinatag niya isang clothing brand at gumagawa ng charitable work. Sobrang maaalalahanin talaga siya. Tunay na papiro si Mr. C, mayroong 100,000 taon na nakasubaba sa livestream. Opisyal natin sisimula ang interview ngayong araw. Unang tanong, mula ng trahedya ng sunog, isang taon na nakalipas, may mga balita na si Mr. C ay malapit ang magpakasal muli at magkaroon ng anak. Sa gitna ng gabi, sa mga panaginip mo, hindi mo ba naramdaman pagkakasal sa asawa at anak mo? Ang tindi naman ang tanong ng host, nakakapagsalita ba siya ng maayos? Oo nga, siguradong sinadya niya lang. Walang pakundangan. Kalukuhan ang mga yan. Ikaw, hindi ko alam kung saan mo nakuha ang balitang yan. Ang relasyon ko at ng yumaong asawa ko ay nasusulyapan ng langit at lupa. Kung hindi lang para sa kapakanan ni Yunzen at Tao-Tao, matagal ko na silang inaanak. At tungkol naman sa iyong mga binan, may problema ba kayo? Bakit pagkamatay ni Mrs. Song, hindi ka naman bumisita sa kanila? Natural lang na ilaan ko ang aking isip sa gawaing kawang-gawa. Ngunit sa pamilya ko, inalagaan ko rin naman sila. At saka, may mga bagay na hindi na kailangan ipagyabang. Tama! Yung mga anak na lagi lang sinasabi ang pagiging mapagkumbaba, yan ay palabas lang. Tamang sabi ni Mr. C, walang kamera sa paligid mo, kaya hindi makikita ng iba ang iyong ginawa. Nakakairita naman itong host, tama? Tinututok sa puso ng tao. Sige, salamat Mr. C sa iyong sagot. Ngayon naman, magpapatigil muna tayo saglit sa gitna ng interview. Tatanungin kita, bakit hindi mo sinusunod ang script ng mga tanong? Huwag kang mag-alala Mr. C, ginagawa ko lang ito para sa epekto ng livestream. At saka, maaari nitong alisin ang pagdududa ng mga tatungkol sa'yo. Pwede mong tinaan sales data ng kumpanya mo. Mr. C, ang sales ngayong gabi ay nakapag-record ng pinakamataas. Ano? Ano Mr. C, hindi ka pa naniniwala? Maganda na tayo, ipagpatuloy natin ang interview.
Baligay, pagbabalik sa ating livestream, ipagpatuloy natin ang interview. Mr. C, pag-usapan natin na medyo magana paksa. Nais kong malaman kung paano niya nakilala at mula si Mrs. Song noon. Paano kayo nagkaintindi at nagmamahalan? Ito, noong mga panahong iyon, ako isa pa lamang maliit na ahente noon. Siya ang aking kliyente. Kumusta Miss Song? Sa mga nakarang araw, ito ang nakita naming pinakamagandang unit ng bahay. Talagang maganda. Bukas natin pirma ng kontrata. Walang problema. Ganda! Sa ganitong oras, nag-iisa ka lang ba sa labas? Gusto mo bang sumama sa akin? Huwag kang lumapit. Tigilan mo yan! Anong balak mo? Mr. C, Huwag kang matakot, Miss Song. Sisikapin kong protektahan ka. Sige! Ikaw na pala at ginagambala mong mabuting plano ko. Kamatayan bang hinahanap mo? ingat ka! Tumawag na ko ng pulis! Mr. C, anong gagawin natin? Ang dami mong dugo. Huwag kang mag-alala. Mas masakit pa sa puso ko kaysa sa kamay ko. Tignan niyo to. Dahil sa peklat na ito, ipinagkatiwala sa akin ni Yunzun ang buong buhay niya. Pero sa huli, hindi ko siya naiprotektahan ng maayos. Bakit ang mga tao nagmamahalan ay kailangan magpakalayo sa mundo? Hindi ba't para sa pagpapakasal ito? Gusto ko lang ng lalaki na katulad ni Mr. C, mapagmahal, matapat at mabait. Ang kwento ni Mr. C, talagang nakakakilig, ngunit pagkatapos ng investigasyon, nalaman namin na pagkatapos ng insidente, binigyan niya ng pera ang lalaki na kasugat sa kanya. Anong tunay na motibo niya? Ngayon sa live, may bisita rin tayo, isa pang sangkot sa insidente, hanggang member na si Awang, upang ipaliwanag ang nangyari. Maligayang pagdating, Awang. Umupo ka. Gusto kong itanong sa'yo, bakit nang sinugat mo si Mr. C? Hindi lang niya pinila magkipagsundo, binigyan ka pa niya ng pera. Ito ba'y para lamang upang mapasaya ang puso mo? Plano ba ni Mr. C ito noon? Miss Yun, huwag ka magkalat ng kwento. Noon, nais ko lang na hindi lumala ang problema. At kung pwede, patawarin mo ang tao. Mr. Fei, huwag mo na rin pahirapan ng lahat. Mr. Fei, kung hindi dahil sa kabutihang loob mo na nagbayad sa paggamot ng mama ko at tinulungan mo pa ako makahanap ng trabaho, marahil hindi na ako nabubuhay ngayon. Ano? Ikaw? Mama, para nakita ko na isang buhay na Buddha. Gaano kaya kabait ang isang lalaki na mamahal sa asawa niya? Karapat-dapat lang na may asawa siya. Ngayon, pupunta ko sa susunod na daang order. Ang mga dami sa brand niya, suportahan natin si Mr. C. Oo. Pero ang lahat ng yun ay nakaraan na. Miss Yun, salamat sa'yo. Dahil sa'yo, naabot ng kumpanya ang bagong record sa benta. Walang alam Mr. C. Kung hindi dahil sa kabutihang loob mo, paano kung makakamit ng ganitong pagkakataon para sa kabutihan? Hindi na nakakapagtaka kung bakit nawalang puso ni Mrs. C noon. Kaya ngayon, marami na center ang nakakagusto sa'yo. Tahimik nilang inihayag ang paghanga. Miss Yun, talaga ba? Tama. Ang kaibigan ko ay may ginawang swimming pool. Bukas, gusto mo bang subukan? Ang babaeng ito, kahit sa mga mata o sa likuran, parang kapareho ni Yunzen. Talaga bang pagkakataon lang ito? May marka ng paru-paro sa balikat ni Yunzen. Kung may marka rin siya, hindi na ito basta-bastang pagkakataon. Sige, magkita tayo bukas. Sige. Miss Yun, ang mga hiniling nyo, natapos ko na. Tingnan nyo, kailangan nyong ibigay ang pera sa akin. Miss Yun, ano bang ibig sabihin ito? Ang isang tulad mo, isang patutot na nanakaw sa nag-iisang babae, dapat lang sa isang madilim at walang liwanag na lugar, magmuni-muni ka. Hindi! Hindi! Bitawan niyo ako! Kumusta ng interview? Ayos naman. Si Sebay Faye, inibitahan niya ako ng lumangoy bukas. Siguro, gusto niya makita ang marka ko. Anong gagawin natin? Sa maikling panahon, wala kang oras para tanggalin ang marka. Huwag kang mag-alala, may plano na ako. Talaga bang kailangan mong gawin ito? Ayoko makita ka at lumapit sa taong basura na yon. Pwede naman natin gawin ng ibang paraan para imbestigahan siya. Si Sebay Faye ay maingat na mapanlikha. Kung hindi makuha ang tiwala niya, hindi posible makahanap ng ebidensya laban sa kanya. Pero, tungkol bukas, Huwag kang mag-alala kuya, aalagan kong sarili ko. sige. Basta babantayin kitang patago, tawagan mo lang ako.
Bakit hindi nakalanta ng balikat? Bye, Faye. Huwag kang masyadong halata. Gusto mo ba siya makita makabikini? Halika, may sasabihin ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Pag-uban ng damit ng babae, eksperto ako sa ganoon. Ano bang pinaplano niyo sa likod ko? Ano bang pwede planuhin? Pero Miss Yun, kakauwi mo lang galing abroad. Sobrang konserbatibo ng suot mo. Kahit swimsuit, hindi mo nga naisuot. Dongshen, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Wala namang masama sa pagsuot ng swimsuit, pero hindi ko alam, Mr. Shaw, may lakas ka bang magpasuot sa akin? Ano ba yan? Kung ikaw magsusuot din ako. Sige, Mr. Shaw. Ayos ba? Mukhang nag-alala lang ako ng sobra. Paano nga ba may buhay na muling bumabalik? Mr. Shaw, hindi ka pa ba magpapalit? Sige, magsusuot na ako. Ngayon, dapat itong malas ang pagdududa ni Sabay Faye. Miss Yun, pasensya na. Si Dongshan, hindi niya talaga alam ang hangganan niya. Medyo nagugutom na ako. Kung talagang nahihiya ka, bakit hindi mo ko ano yung kumain sa restaurant? Hindi naman sa ayaw kitang anyayahang kumain. Pero sa restaurant, kailangan pa natin magpa-reserve ng maaga, di ba? Walang problema, may membership ako. Tara na. Hindi ba itong bagong bag ng LV? Ang asawa ko, bawat buwan, binibigyan niya ako ng isang bag. Wala na siyang magagawa. Mas mayaman pa nga siya sa atin. Kilalang kilala kita ng mahigit sa kalahating taon, pero hindi ko alam kung sino ang sikat na asawa mo na sobrang mayaman. Bakit ko pa sasabihin sa'yo? Bakit mo pa tinatago ng ganito? May stress ka ba? Akong legal official na asawa niya. Baka nainggit lang kayo. Miss, bawal pumasok ang walang membership. May membership ang asawa ko. Kakapasok lang niya. Tawagan mo siya para bumaba at sunduin ka. Sumama siya sa ibang babae. Nandito ko para mahuli siya. Pintulutan kong pumasok. Pasensya na, wala kang membership. Hindi ka pwede pumasok. Maghihintay na lang ako dito. Hindi ako makapaniwala na kayang manatili doon magpakailanman. Narinig ko ng mga miyembro dito ay may mga taong may katayuan. Hindi ko alam, Miss Yun. Anong negosyo ng pamilya mo? Isa lang akong miyembro. Kung gusto mo, Mr. Faye, pwede rin kitang tulong para makakuha ng membership. Ang ama ko ay isang negosyante sa ibang bansa at may maraming resources sa bansa. Kung gusto mo lang, pwede rin kitang tulong makamit ang mataas mong posisyon. Salamat sa kabutihang loob mo, Miss Yun. Sa ngayon, gusto ko lang mag-ipon ng kabutihan para sa asawa at anak ko. Tungkol sa iba pang bagay, hindi ko masyadong iniisip. Matalino ka, Mr. Faye. Sigurado ako naintindihan mo ang ibig kong sabihin. Walang problema. Uminom na lang tayo. Cheers. Baka si Yun Song ay gusto talaga ako. O baka may iba siyang layunin. Yung mga matag na tulad kay Song Yun Zen. Talaga bang coincidence lang ito? Miss Yun, hintayin mo muna ako. Magbabayad lang ako. Hindi na. Makaibigan ng ama ko at may-ari ng restaurant na to. Sige, kung ganon, sa pagkakataong ito, para nag-aalay ko ng bulaklak sa templo gamit ang bulaklak ng iba. Hindi masabi mo na wala kang membership dito. Bakit kaya nandito kasama mo ba ito? Mr. Faye, hindi ba ito yung pinsan mong namatayan ng asawa? Bakit siya nandito? Sinang sinasabi mong namatay ng asawa? Magkagatigil ko talaga sa akin. Miss Yun, pasensya na talaga. Pagkatapos mamatay ang asawa ng pinsan ko, medyo nagkaroon siya ng problema. Palagi niya akong inaalalang bilang asawa niya. Iuuwi ko muna siya. Babalik ako para humingi ng pasensya sa'yo. Wala akong sakit. Huwag ka na lang magsalita. Bitawan mo ko. Ikaw. Hindi ka pa kontento sa gulo? Iba si Yonsong kaysa sa ibang babae. Huwag ka manggulo na walang dahilan. Pinagpalit mo ko dahil sa kanya? Ano bang naiba sa kanya? Hindi ba't isang mistress na siya nag-aaga ng asawa ng iba? Mistress, Yaoli, binabalaan kita. Hindi pa ikaw ang Mrs. C. Hindi ka rin ba umakyat bilang mistress? At may mukha ka pang sabihang mistress ang iba? Ikaw! Nanganak ako dahil sa'yo. Kaya mo pwede gawin ito sa akin. Anak, sasabihin ko sa'yo, maraming babae sa labas na gusto magkanak para sa akin!
Ang mga ito, nakikipagkompetisyon sa akin para sa lalaki. Nagbigay ko ng sobra-sobra. Ang misis eh, ako lang dapat. Sino ka? Anong gusto mo? Ako to, Miss Yao. Ako si Mapping. Hindi ba sinabi ko sinawakang pumunta dito? Wala akong magawa. Kamakailan, may nag-iimbestiga sa akin. Sigurado na tugas ang nangyari noon. Mag-isip ka ng solusyon agad. Naintindihan ko. Umuwi ka na muna. Pagkatapos, pag-usapin ko si Baifei para agad kang ma-update. Umuwi ka na. Hindi kita hanapin. Huwag kang lumabas. Sige, ayusin niyo to agad. Sakto ang pangyayari na ito. Gusto kong malaman ni Baifei. Ako lang makatulong sa kanya na lutasin ang problema. Sigurado kung taga-Song ang may gawa nito. Bakit siya nandito? Hindi ba dapat pinalabas na siya sa bansa? Pero si Mapping ay naobserbahan na. Kaya ngayon, kung lumabas siya, medyo mapanganib pa rin. Pero may isa kong paraan para tuloy malutas ang problemang ito. Anong plano mo? Pero kailangan mo munang sumang-ayon pagkatapos magtagumpay pahintulutan mo kung bumalik sa trabaho sa kumpanya. Hindi ba nabigyan kita ng pera? Bakit nakatira ka pa rito sa ganitong lugar? Ibinigay ko ng pera sa anak ko. Ganitong maliit na lugar, hindi madaling matuklasan. Si Mapping, talagang iningatan ng anak bilang kayamanan. Ngayon nandito ka. May naisip na ba kayo ng paraan? Ang paraan ay, ikaw ang papakilala sa sarili at pagka ng buong bagay na ito. Ano? Gusto mo talagang patayin ako? Ano? Gusto mo talagang patayin ako? Patagong ko bang kasalan para sa inyo? Hindi pwede yan! Hindi pwede yan! Mapping, hindi mo ba tinitingnan ng anak mo sa kanyang edukasyon at itsura kung hindi namin siya tinutulungan sa trabaho, makakalabas siya agad ng asawa at magkaroon ng anak? Sinasabi ko sa'yo, kung biglang may mangyari sa anak mo, magkakayabang kay asawa at anak tulad mo na nagtago sa lugar na ito, namuha ng may takot. At saka, ang apoy na ito, ikaw mismo nagpasimula. Hindi ka na makaligtas sa parusang kamatayan. At saka, meron ka pa napakaraming utang. Ang mga ito ay magiging pabigat lang sa anak mo. Sige, gagawin ko at ayon sa sinasabi ninyo. Pero, bago mo pakilala sa sarili, kailangan mo ipadala niyo sa anak ko ang isang halaga ng pera. At pagkatapos noon, ay agad yung padalang pamilya ng anak ko sa ibang bansa. Walang problema. Si Yunhoy nitong mga nakaraang taon ay palagi nagtatanong tungkol sa sunog noon. Sinabi niya sa akin, may nakita siyang isang babaeng nasa gitna ng edad. Itong larawan mula sa CCTV. Tingnan mo, kilala mo ba siya? Si Mapping, ang taong ito, si Baifei ng panahong iyon, ay pinili siya sa aming barangay bilang yaya. Ngunit, natandaan ko noon na siya tinanggal na sa trabaho. Mag-isip ka na mabuti. Bakit nga ba siya natanggal? Mapping, kaya ko ba talaga mag-alaga ng bata? Hindi mo alam kung gaano kaya magpag-alaga ng bata. Kakapayan ko lang na ilang minuto. Ngayon umiyak ang bata. Ano na naman? Ha? Kanino ba itong bata? Hindi ganito lumaki. Ako nag-alaga ng bata. Mas may karanasan ako kasi sa'yo. Paano kung alam ko sino naglagay? Baka ikaw nalagay niyan. Baifei. Nang hindi ko pinakinggan si Baifei, tira siyang itinagal si Mapping. Posibleng dahil sa insidente ngayon ay nag-alala siya sa akin. Ngunit ang bagay na ito, kung makilalaman ba si Baifei, hindi ba ako sigurado? Ano nangyari? Si ate ba yon? Sabi ni Yunhoy, umamin na si Mapping. Halos kapareha ng sinabi mo. Dahil sa galit na tinanggal mo siya, kaya niya nagawa yun. Wala na daw kinilaman ng iba. Siya talaga? Dahil ang tinanggal ko siya, isa rin siyang ina. Paano niya na nagawa na pati si Tao Tao ay hindi niya pinatawad? May malinaw na direksyon ng kaso. Kailangan mo mong pagkatatag. Bibigyan tayo ng hustisya ng batas. Talaga ba? Ang walang kinalaman si Baifei? Pero, bakit mo naman ako sinungaling? Hindi mo alam kung gaano kaya magpag-alaga ng bata. Kakapayan ko lang na ilang minuto. Ngayon umiyak ang bata. Itong larawan mula sa CCTV. Tingnan mo, kilala mo ba siya?
Pupunta ko sa kanya. Ito na kumpanya ng Zentao. Sa susunod, alamin natin ang kanyang totoong opinyon. Hindi kayo pwedeng pumasok. Hindi mo natatanggap si Mr. C ng bisita. Kami mga reporter ng Chinese media. Please, papasokin niyo kami. Anong gulong ito? Hindi ko pinapansin kung taga saan ka. Kung hindi pwede pumasok, hindi pwede. Hindi ba itong pinsan niyang babae? Bakit hindi siya nagpapagaling sa bahay? At ngayon ay nagtatrabaho sa kumpanya? Kulang ba sa to ang kumpanya ni Mr. C? Ano sinasabi mo? Tumahimik ka! Ayaw mo paliwanag ni Mr. C? Ito ba may kinilam sa malaking sunog? May kinalaman ba ito? O gusto mo lang protektahan si Mapping? Mr. C! O gusto mo lang protektahan si Mapping? Mr. C! Miss Yun! Hindi sa ayaw ko sumagot, kundi hinihintay ko lang yung interview. Dahil sa Wame, ito ang pinakamalaking media sa ating lungsod at dito ako magpapahayag sa aking totoong saloobin. Una, gusto kong pasalamatan si Mr. C sa tiwala niya. Pangalawa, gusto kong itanong anong opinion ninyo tungkol sa kasong pagtatangka ng sunog ni Mapping. Narinig ko, taga parang lugar kayo. Pipilit mo ba siyang pakitungan ng maayos? Nang malaman kong umamin na si Mapping, nang unang sandali, agad akong tumawag sa mga biyanan ko mag-asawa. Umiiyak silang nakikiusap sa akin na ipaghiganti ko si Xiao Zhen at ang parusaan ang gumawa ng kasamaan para matahimik ang kaluluwa ng asawa at anak ko sa langit. Ang parusaang kamatayan ay nararapat lang sa kanya! Hindi ko siya kailanman patatawarin. Ang tanging nais ko lang ay ang pumatay sa aking mag-ina magbayad gamit ang sariling buhay! Hindi ko rin mapapatawad ang sarili ko. Akong pumili ng maling yaya. Akong dahilan. Ako mismo nakapinsala sa kanila. Mahal ko. Anak. Nahanap na siya na rin. Narinig niyo ba ito sa langit? Isang magandang balita. Talaga bang wala siyang alam? Mr. C, tingnan mo. Ang video ng interview ay sumikat sa internet. Lahat ay nakikiramay at naawa sa inyo. Modela kayo ng mag-asawa sa buong bansa. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa pamilyang Song. Aba. Pa. Anong ginagawa mo? Hindi ka na bumibisita. Ngayon, pagdating mo ay naiinis na kami. Ma, aaminin ko pagkakamali ko. Dati natatakot ako masaktan kayo, kaya hindi ko kayo ginulo. Hindi ko akalain na si Mapping pala ang salarin. Ako ang nagdala ng panganib sa loob ng bahay. Patayin niyo na lang ako! Iho, bumangon ka na. Ito, hindi mo kasalanan. Basta ang salarin ay maparusahan na nararapat. Iyon na lang mahalaga. Ano pa bang silbi ng pagtatalo kung sino ang tama o mali? Wala naman. Si Yunzen at Tao Tao ay hindi na maibabalik. Mula ngayon, mas susuportahan ko na kayo ng mabuti. Mr. C, ayos na! Pagkatapos mailagay ang iyong larawan, ang mga netizens hindi lang naiinis kay Mapping, kundi nakikiramay at nagbibigay ng suporta sa inyo. At marami rin mga kasosyo ang natutuwa. Tumawag at kusang pumupunta para magipagtulungan. Handa sila sa pinakamataas na presyo sa merkado para bumili ng ating mga damit. Ang telepono ng sales department ay sumasabog sa tawag. Magaling. Ipagbigay alam sa operations department at maglungsad ng panibagong kumpanya. Opo. Kuya, Yunsong, bakit ka nandito? Umupo ka muna. kuya, napag-isipan ko na may kakaiba sa pangyayaring ito. Nagtago si Mapping ng 1 taon. Bakit ngayon pala siya lumabas para umamin? Marahil dahil si Yunho ay patuloy nagsisiyasat sa kaso doon. Natakot siya dahil may konsensya siya. Kuya, alamin mo na tungkol sa pamilya niya. Sige, Uuwi muna ako. Kapag may balita, paalam mo agad sa akin. teka. May isang bagay ko na gustong sabihin sa'yo. Simula nang harapin ni si Baifeng ang mga magulang natin, palagi silang ginagampalan ng mga reporter na ospital na si Mama dahil sa galit. Malinaw na palabas lang ng ginagawa ni si Beifei. Pinagsamantala niyang mga magulang natin. Hindi pwede. Pupunta ko parating na si Mama at Papa. Mag-ingat ka! Salamat. Yunzen? Ikaw ba si Yunzen? Dumating ka para makita si Mama. Yunzen, huwag kang umalis. Ayaw mo na makita ka ni Mama.
Tita, nagkakamali ka. Hindi ako yung anak. Nagkamali ako. Ayos lang. Magpahinga ka muna. Kapatid, ikaw ba yan? Kamukha lang niya si Yunzen. Nagkamali rin ako kanina. Pasensya na. Alis muna ako. Sandali. Sandali. Nakita ba ako ng ate ko? Ano po? Sa'yo ba to? Reporter ka rin pala na nag-i-interview. Bibigyan ko kayo ng babala. Huwag niyo na istrobe ng pamilya ko o papahabayan ko ang inyong pananagutan sa batas. Pasensya na. Hindi na ako babalik. Alagaan mo na lang si tita. Sandali! Sabi ng mama ko, ikaw ang tumulang sa kanya. Pasensya na. Nagkamali ako sa'yo. Pwede ba tayo magpalitan ng number? Sobrang gusto ka ng mama ko. Kung maaari sa susunod, pwede ka ba pumunta paminsan-minsan para makita siya? Sige. Tao. Yung pumatay sa'yo, ipapapatupad na ng parusang kamatayan. Kahit mamatay siya, ano na ba? Hindi ka na makakabalik. Ang sakit ang puso ni mama. Baka kasi, hindi ko na dapat siya tinanggal. Kung hindi ko siya tinanggal, hindi ka sana namatay. Hindi sana mangyayari lahat ng ito. Ako nagkasala sa iyo, anak. Tao. Ako nagkasala sa iyo. Yunzen, hindi tunay na salarin si Mapping. Natuklasan ko ang bagong ebidensya. Sinuri ko. Yung nag-remit kamakailan, nagkaroon siya ng kontak kay Yaoli. Hindi ito maaaring aksidente lang. Kung ganito, hindi ko talaga napagbintangan ng mali si Saybay Faye. Kung hindi lang sa kanya na nag-connect sa kanila, hindi makikilala ni Yoli si Mapping kahit sino sa kanilang dalawang utak. Parehas lang pumatay kay Tao. Hindi ko pala lampasin kahit isa sa kanila. Pero wala tayong direktang ebidensya para mapatunayan na may kinalaman sila sa sunog para sa mga pulis. Ayos lang. Basta magpatula kung lumapit sa kanya, mahalap ko ng kanyang kahinaan. Yunzen, maaari kitang tulungan. Kuya, sobra ng tulong mo sa akin. Makasari at uso si Saybay Faye. Ayaw kong madamay ka pa. Dahil ako ang kuya mo. Itong nararapat kong gawin. Pero tayo, walang dugo ang nag-uumay sa atin. Hindi ko pwedeng laging umaasa sa'yo. Yunzen, sa totoo lang, Kuya yan. sinong pumayag na pumasok ka? Mr. Kin, si Miss Lin ay nagdala ng pagkain. Hindi ko siya mapigilan. Kuya yan. Binigyan kita ng pagkain na bakit lagi mo kong hindi pinapansin? Bakit nandito ka na naman? Aalis muna ako. Ano bang relasyon mo kay Kuya yan? Lumayo ka. Umuwi ka muna. Ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Bye, Faye. Salamat sa pinaghirapan mo. Uminom ka ng kape. Magpahinga ka muna. Tamang-tamang dating mo. Gamitin mo ang Weibo ko. Mag-post ka ng anunsyo at sabihin mo na nahuli na at napanagot na ang salarin. At gusto ko sa libingan, magdaos ng isang pamamaalam. Kung nais ng mga fans, sana magdala sila ng isang puting bulaklak para ibigay sa kanila. Isang taon na nakalipas, bakit ka pa gagastos para sa memorial? Hindi ka pa ba nakakamove on dun sa mag-ina? Akala mo ba talaga para lalahanin ko sila? Ang totoo, para patuloy na tumaas ang atensyon ng kasong ito. Para kumita pa tayo ng mas malaki. Ganon pala. Talagang matalino ka. Nahuli na ang salarin. Nakita niyo ba to? Nakikita niyo ba to? Ang araw na ito, matagal ko nang hinihintay. Senyon, Tao, bakit niyo ko iniwang mag-isa sa mundong ito? Laban lang! Mamuhay ka ng mabuti! Ang masamang yaya na parusahan na. Dapat lang na sa impyerno siya mapunta. Kulang pang death penalty sa kanya. Mr. C, laban lang. Manguhay ka ng mabuti para sa kanila. Maraming salamat sa pagpunta niyo ngayon. Ang nais ko, naipin niyo sa itaas ang lahat ng social accounts ko. Una, para sabay nating alalahanin ang aking mag-ina. Pangalawa, para maudyakan ko, para tulungan ang mga biktima na tulad ng aking asawa at anak. Pwede ba? Oo! Pwede! Bilang pasasalamat sa lipunan, napagpasyahan ko na sa pangalan ng aking asawa at anak, magbibigay ko ng pondo para magpatayo ng paaralan. Sana lahat, susuportahan niyo ako! Suporta kami! Suporta kami! Suporta kami! Suporta kami! Sana lahat,
Susuportahan niyo ako! Suporta kami! Suporta kami! Suporta kami! Ang basta na si Sibay Faye. Pumunta ba siya para gulo si Tao-Tao? Ginamit niyang pangalan namin ni Tao-Tao para lilangan ang lahat. Ang sama ng loob niya. Kung ganun, huwag mo na yung pansinin. Nakakasakit lang yan sa'yo. Tungkol naman kay Shibay Faye, hayaan mo muna siya magyabang. Pag nakuha na natin ang matibay na ebidensya, doon na siya mapapahamak. Tama. Gagawin ko na para pagsisihan niya. Masyadong magulong emosyon mo ngayon. Hindi ka pa dapat humarap kay Shibay Faye. Kapag may napansin siya, delikado ka. Pero kailangan may gawin ako. Kung hindi, hindi ko maharap si Tao-Tao. Sige, ano man ang mangyari, nandito lang ako sa tabi mo. Sabay nating ilantad lahat ng kasalanan ni Shibay Faye. Pai Faye, matalino ka talaga. Ngayon, may dahilan na para sa donasyon ang perang galing sa mga tao, otomatikong mapupunta sa bulsa natin. Pero, ang lokasyon ng paralan, medyo kakaiba. May espesyal na ibig sabihin ba ito? Yun ang hindi mo naiintindihan. Pinatingnan ko na ito sa isang eksperto. Basta may tayo ang lahat ng mga paralang ito, doon lang talaga ako makakampante. Tao-Tao, nandito si Mama para makita ka. Huwag kang mag-alala. Kahit isiguro ko pang buhay kong ito, hindi ko na hayang sasamang taong yun na gamitin ka pa. Kung tutusin, nandito naman ako. Hindi mo kailangan mahirapan ng ganito. Kuya, bakit ka nandito? Pumunta ako sa bahay niyo at wala ka doon. Kaya iniisip kong siguradong nandito ka. Bakit isinusuot mo pa yan sa akin? Hindi naman. Isuot mo na lang. Dati, ganito naman palagi, hindi ba? Noon kasi, umuulan. Palagi kasi akong makakalimutin. At ikaw naman, laging walang payong. Kaya, ginagamit ko palagi ang damit ng pangtakip. Sana makabalik tayo sa dati. Pero kuya, isang taon na lumipas. Ang dami mo na naitulong sa akin. Pero ako, wala man lang akong maibalik. Sino nagsabing wala kang nagawa para sa akin? Kung hindi mo lang ako iniligtas noon, baka matagal na akong patay. Sino siya? Siya si Kuya Kim yan. Ito pala siya. Pagkalugi ng papa niya, nagpakamatay ang mama niya. Wala na rin siyang matutuluyan. Hindi ko inakalang pupunta siya sa bahay natin. Hayaan na lang natin tumira si Kuya Kim yan dito sa atin. Gusto ko si Kuya Kim yan. Kung wala tayong pahintulot ng pamilya niya, hindi natin pwedeng ampunin siya. Gawin na lang natin ang foster care. Yay! Kuya Kim yan! Pwede ka na tumira sa bahay namin! Kaya mula noon, napagpasya ko na sa puso ko na poprotektahan kita habang buhay. Oo nga pala kuya. Kapag pumupunta ko para hanapin ka, palagi kong nasasalubong yung si Miss Lynn. Ano bang relasyon ninyo? Huwag ka magkamali sa amin dalawa. Ako at siya, nakakilala kami sa racetrack. Kaibigan ko ang kuya niya, may ilang negosyo rin kami. Nang makita niyang natalo ko ang kuya niya sa karera, kumapit na siya sa akin. Pero kuya, medyo may edad ka na rin. Dapat maghanap ko na ng girlfriend. Hindi ako nagmamadali, pagkatapos mo na lang makaganti. Kaya ka ba pumunta ngayon para pag-usapan kung paano labanan sina Sibay Faye at Yao Li? Kung gusto mong gumanti sa kanila, pwede mong simulan sa pagwasak ng relasyon nila. Ganun din ang iniisip ko. Hintayin natin mag-away sila hanggang para sila mapuruhan. Tapos isa-isahin ko silang pabagsakin. Miss Yun, matagal-tagal na rin simula nung huli kang pumunta. Hindi ba dahil sumikat bigla si Mr. C at tumas ng musang stock price ng kumpanya kaya ka nang galing parang bumate? Oo nga, dahil na rin sa tulong mo, Miss Yun. Ang lagay ni Miss Yao ay parang stable na. Oo nga, salamat sa pag-alala, Miss Yun. Noon, medyo nagkasakit ako. Talagang nakakahiya. Walang problema. Siyempre, hindi naman ako makikipag-away sa isang pasyente. Mr. C, ang pagpunta ko ngayon ay dahil gusto ko ipagkilala sa iyo ang isang magandang negosyo. Hindi ko alam kung narinig mo bang pangalan Fanping. Yung tao na tinatawag na haligi ng industriya ng fashion, si Fang Ping. Tama, siya nga. Ngayon naghahanap siya sa loob ng bansa ng partner tatak ng damit. Siya ang nangunguna sa high foreign trade brands. Kung makuha mo kontrata niya, ang brand mo, sigurado makakalabas agad sa international market. Miss Yun, ibig sabihin nito tutulungan mo kung makonekta sa kanya? Siyempre, walang problema yon. Pero hindi naman ako nasa industriya na yan. Kailangan mo pa rin pag-isipan ng mabuti. Siyempre naman. Ang kailangan ko lang ay ang tulong ni Miss Yun. Kapag naging maayos ang lahat, magbibigay ko ng malaking pasasalamat. Kung ganoon, mauna na ako. Mag-ingat ka. Pai Faye, ako nang bala sa trabahong ito. Gagawin ko ito ng maayos.
Si Yunsen na babaeng yun, hindi ba isa lang siyang magandang mukha na may konting connection? Ipapakita ko kay Baifei kung sino ba talagang pinakamalaga sa kanya. Sige. Ang kontratang ito, ipagkakatiwala ko sa'yo. Pero wag na wag mong sisirain ito. Relax, kaya ko to. Sigurado mong kukuha ang kasunduan. Miss Yao, ikinalulugod kita makilala. Hindi ko akalain na ganito ka pala kaganda. Mr. Fang, huwag mo na akong bulahin. Marami na akong nakilalang magaganda. Pero kagaya ni Miss Yao, matamis magsalita at napakaganda ng katawan. Isang tunay na diyosa. Bihira lang yan. Mr. Fang. Sandali, sasagutin ko lang ang tawag. Kumusta ng usapan? Malapit na. Tatawagin kita mamaya. Chinecheck ka ba? Ng boss mo o asawa mo? Siyempre, boss ko. Mr. Fang, sa mga papuri mo, nakalimutan ko to ang totoong pakay ko. Ngayon, pag-usapan natin ang kontrata. Bakit hindi mamayang gabi na lang? Pag-usapan natin na mas detalyado. Kahit hindi ko kontrata, basta mangko ko si Fan Peng. Ano pangalaga ni si Baifei? Kakagat ng isda. Umakit kapag kalipas ng 10 minuto. Miss Yao, ang ganda mo talaga. So, hindi mo ba gustong gumawa na isa pang bagay? Fan Peng, lumabas ka dyan! Sino ka bang babae ka at hinawakan mong lalaki ko? Ako ay Ay naku mahal, siya ay nandito lang para makipag-usap tungkol sa negosyo. nag-uusap ng negosyo? Sino ba nag-uusap ng negosyo na umabot sa kama? Kung magkipag-partner ka sa kumpanyang ganyan, makikipaghiwalay ako sa'yo! Baifei, kailangan mo ko ipagtanggol. Binugbog nilang mukha ko. Halos masira na. Ang kapal ng mukha mo. Pinapunta kita para makipag-usap sa kontrata. Hindi para akitin ang asawa ng iba! Dahil sa'yo, nabasura ng kontrata. May lakas ka pang umiyak? Ako, hindi ko rin alam na may asawa siya. Hindi mo ba alam na may asawa siya? Eh alam mo ba na may lalaki ka pa? Ano? Akala mo ba patay na ako? Ha? Master Fee, kalmay mo man ang sarili mo. Kahit ano pa, kinikadawat mo na kitang babae. Hindi ko naman siya sinaktan. Siya ang nagdadrama na parang sinaktan ko siya ng sobra. Kasalanan ko rin, hindi ko nasabi ng maaga na kasanan si Fan Feng. Hindi ko lang akalain na si Presidency gagamit ng ganap para sa negosyo. Paano naman ako gagamit ng ganyang paraan? Kasalanan to ng pinsan ko. Siya inumpa siya ng sarili niya. Sa tingin ko, hindi pa talaga siya gumagaling. Miss Yun, anong tingin mo sa bagay nito? Maayos pa ba? Huwag kang mag-alala, nakausap ko na mag-asawang Fan Peng. Sabi nila, pwede pang pirma ulit ng kontrata. Pero, umaasa sila na tatanggalin mo si Miss Yao. Miss Yun, walang problema yan. Baifei, kakapasok ko lang sa kumpanya. Tumahimik ka! Security! Itapon nyo ang babaeng ito palabas! Baifei, tigil mo pa ko sa pagkakataon. Baifei, bitawan niyo ako! Salamat President Fang sa oportunidad na ito. Salamat din Miss Fang sa hindi pagtanaw ng sama ng loob. Salamat Miss Yun sa pag-ayos ng lahat. Tara, inom na tayo. Masayang pagtutulungan. Masayang pagtutulungan. Masayang pagtutulungan. Cheers! Cheers! Mr. Feng, ngayong pagkakataon na to, talagang natutuwa ako. Ako'y uuna muna. Sa susunod, magpakalasig tayo ha! Walang problema. Sa susunod, ako nang bahala. Ayos! Sige, 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 sige! Itong pag-aarte na to, mas nakakapagod pa kaysa sa negosyo. Kung hindi lang para sa mabuting kaibigan ko si Kinyan, hindi ko titignan ng babaeng yon. Miss Yun, sabihin mo sa pamilyang Kin na sa susunod na makipag-collab kami,
Dapat naman ibigyan niya ako ng 10%. Tinutulungan ako ni Mr. Fang. Bakit ko naman hingan siya ng kapalit? Ay oo, pinagtanggol mo pa siya. Kayo ba ay magkasintahan? Ikaw bang magbibigay ng kapalit? O siya? Anong magkasintahan? Lasing ka na yata, Mr. Fang. Halika, uminom pa tayo. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Alam ko na pagkakamali ko. Lumayo ka! Kung hindi lang dahil kay Yunsong, halos napalpak mo na ang kontrata! May mukha ka pang humingi ng pagkakataon? Ikaw na babae ka? Isa kang salot. Kung hindi mo na nabigyan ng apo ang pamilya si, matagal na kita pinalayas. Bye, Faye. Lahat kasalanan ni Yonsong. Siguradong siya yon. Sinadya niya kong siraan. Tao. Si Mama, ipaghihiganti ka. Malanday kang babae ka? Nagana ka pang pumunta dito? Pinsan ni Mr. Faye, bakit hindi ka nagpapapahinga sa bahay? Sinong pinsan ko? Tigil lang po sa mga kalokohan mo. Sinasabi ko sa'yo. Ako si Bai Faye, may anak na kami. Kaya, ako lang pwedeng maging Mrs. C. Ikaw at siya, naglalaro lang kayo. Mrs. C? Pero hindi ba patay na si Mrs. C? Ang ibig mong sabihin, si Song Yun-zen, yung maagang namatay? Hindi siya karapat-dapat, ako lang pwedeng pumalit sa kanya. Si Mr. C, umaasa siya sa pagmamahal niya sa iyong asawa. Parang karas hanggang ngayon, sinasabi mo sa akin ng mga ito, hindi ka ba natatakot at sisihin ka? Dahil ngayong araw, wala naman talaga kung bakit na paalisin ka. Magmanday ka, tuloyin siya! Bitawan niyo ako! Hoy! Hulihin niyo silang lahat! Bakit may kasama kang tao? Paano mo nalaman? Kuya? Saan ka ba pupunta? Si Say Bai Faye, niyayan ako sa park sa labas ng bayan. Imposible. Sinusundan siya ng mga tao ko. Mula kagabi pag uwi niya, hindi pa siya lumalabas. Pero si Yaoli, yung babaeng yun, siguradong may pagkana siya rito. Kung ganon, gamitin natin ang plano nila. Ngayon, sasarayan talaga kita. Hulihin niyo siya! Bitawan niyo ako! Kuya, ang dami mong dugo. Pumunta tayo sa ospital. Ayos lang to. Unahin muna natin si Yaoli. Kayo, dalhin siya sa pamilya si, ihagis siya sa pintuan. Malas na babae, anong ginagawa mo pa rito? Huwag kang pumasok, ginagawa pa ng doktor ang sugat niya. Bitawan mo ako, walang magandang nangyari kay Kenyan o ikaw ang kasama, anong karapatan mong pigilan ako? Ayaw mo? Sige, kung ganun, tuturuan kita ng leksyon. Huwag kang munang gumalaw, ayaw mo na bang gamitin ang kamay na yan? Kakagamot lang yan. Ayos lang ako. Humingi ka ng tawad kay Yunsong. Ayoko, para sa'yo, kaya ko pumunta dito. Kenyan, wala kang puso. Ayos lang ako. Hindi ka ba sinaktan? Pag-uwi ko, agad kong kakansilan ng pakikipag-cooperate sa kuya niya. Ano bang nangyari sa'yo? Isa lang siyang batang babae. Ano bang magagawa niya sa akin? Ikaw, alaga mo sarili mo ng mabuti. Bai Faye, si Yunsong, gusto niya kong patayin. Ipaghiganti mo ako. Akala mo ba, hindi ko kilala ang ugali mo? Paano ba siya ininis? May sinabi ka bang hindi mo dapat sabihin? Ako, Hello, Yunsong. Mr. C, malang bagay at gustong pag-usapan mamaya sa cafe sa baba ng building ng kumpanya mo. Sige. Pagbalik ko, aasikasuhin pa kita. Pag nalaman ko may sinabi kang hindi dapat, habang buhay mong hindi maapakan ng pintuang to.
Miss Yun, humingi ko ng tawad para sa pinsan ko. May sinabi ba siyang kung ano-anong kalokohan? Pakinggan mo to. Sinasabi ko sa'yo, ako si Baifei. May anak na kami. Kaya, ako lang pwedeng maging Mrs. C. Ang ibig mong sabihin, si Song Yun-zen, yung maagang namatay, hindi siya karapat-dapat. Ako lang pwedeng pumalit sa kanya. Miss Yun, yung pinsan ko, siraulo talaga. At saka, Wala akong pakialam kung sino siya. Ang inintindi ko lang ay ikaw, Mr. C, Saule. Sino mong pipiliin mo para maging misis mo? hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Miss Yun. Kahit noon, o sa inaharap man, ang asawa ko ay si Song Yun-jin lang. Mr. C, ikaw pinakamatalang negosyante na nakilala ko. Kaya hayaan mong sabihin ko ito ng mas diretsahan. Sinasabi ko na sa iyo dati na ang papa ko ay nagnenegosyo sa abroad. Pero dahil babae ako, kaya ibinigay mo na niya ang negosyo sa pinsan kong lalaki. Gusto kong makipagsundo na mag-fiancé tayo para makuha ko ang negosyo ng papa ko. Tanging engagement lang ang makakapagpakit kay si Baifei agad. Sa araw na yon, ibibigay ko sa kanya isang magandang palabas. Engagement? Ito, hindi naman kailangang magmadali. Hihintayin kita. Baifei, masama to. Yung walang hiya si Yaole, nagkataka siya. Ano? Si Baifei, ang dami kong ginawa para sa'yo. Dahil sa gabing iyon, gusto mo kong ikaw habang buhay. Sa loob ng 3 araw, transfer mo sa akin ang 10 milyon at ipadala mo ko sa ibang bansa. Kung hindi, ipopost ko ang ginagawa mo sa publiko. Kuya, bakit mo biglang dinala ko dito? Nakita kong sobrang stress ka nito mga nakarang araw. Kaya dinala kita para makapag-relax. Mabuti ito sa katawan at isip. Tara, magpatuloy na tayo. Kuya yan, Bakit nandito ka na naman? hindi ba para rin sa'yo ito? Para hindi kang malugan ng babaeng ito? Tingnan mo ito. Pinagkakaila ka niya at niloloko ang ibang lalaki. At ang lalaking ito pa, kamakala sa internet, pinaglawan pa niya ang iyong mga asawa at anak niya, si Mr. C. Ang kapal ng mukha. Mahimik ka! Hindi mo kasalanan ito. Papantayin kita. Huwag kang magsalita sa labas. Kung hindi, ang lead corporation ninyo, hindi na ako muling makikipag-cooperate kailanman. Kinyan, ano mo pinapano niya sa'yo at parang baliw ka na? Tingnan mo, hindi magtatagal. Mag-i-engage siya sa ibang lalaki. Sa oras na yon, poprotektahan mo pa rin siya. Kinyan, bakit pamilya pakinggan pangalan niya? Parang narinig ko na dati. Baka siya yung inlagan sa pamilyasong noon. Kumusta ang investigasyon? Ito, ay mga litrato nila na magkasama. Ayon sa aking pagsisiyasat, ang relasyon nila ay sobrang close. Ikang babae ka. Sa wakas, nakuha ko yung kahinaan. Ipagpatuloy ang pagsubaybay sa babaeng yon. Kung may mangyari, ma'am, sabihin mo agad sa akin. Opo. Si Baifei. Ikaw, bumalik ka pa. Gusto mo ba akong takutin? Bumalik ako para sabihin sa'yo, paniloko ka ng babaeng yon. Anong ibig mong sabihin? Pagkatapos mong makita ang mga litrato na ito, maintindihan mo. Kinyan. Paano sila magkakailangan ni Yunsong? Hindi ba si Kenya ang pinakainalagaan na tao ni Song Yun-jen? Si Yeon-song. Siguro ipinili siya ni Kenya sa tabi mo. Kung totoo ang sinasabi mo, ang paglapit niya ay para lang. Huwag kang mag-alala, Baifei. Malapit ko nang malaman ang tunay na layunin niya sa'yo. Sige. Ay, ang bad mo talaga, anak. Dumating ka ba para mag-check ng kwarto? Oh, nasuri ko na. Sigurado ka ba? Hindi ka nagkakamali? Hindi, narinig ko mismo. Sinabi niyang mama at niyakap habang umiiyak. Imposible. Paano nangyari to? Paano siya nakaligtas? Sinasabi mo na si Yunsong ay si Song Yun-sen? Imposible! Tigilan mo ng pagsisinungaling mo! Ang mga mata ni Yeon-song at Song Yun-jen ay eksaktong makapareho. Sinubukan ko na noon. Hindi siya allergic sa tsokolate. Wala rin siyang birthmark sa kanyang balikat. Hindi maaaring si Yunsong ay si Song Yun-sen. Lahat ng hindi pwede namang lukuhin. Sadyang nilapitan ka niya, kaya may pinaghahandaan siya. Hello? Ano nangyari, Yunsong? Baifei, bukas pabalik ang papa ko sa bansa. Dadali mo ba si tita para sabay tayong kumain at pag-usapan tungkol sa ating kasal? Sige. Pagkatapos, ipadala mo ang lokasyon sa akin.
Fei, kailangan mo kong paniwalaan. Si Yonsong ay si Song Yunjen. Kung hindi ka man maniniwala, aanap ko ng book ni Yonsong para ipadain ni Tess. Dahil ikaw ang ina ng magiging asawa ng anak ko, ito ang regalo ko sa una nating pagkikita. Tingnan mo. Totoo ba ito? Ma, Kung hindi po kayo kampante, pwede niyo ipatayin sa eksperto. doon sa ibang bansa, ang negosyo ko ay alahas. Sinusuri ko ang bawat bato. Kung hindi 10,000, may 8,000 rin. Paano ko ipapadala sa yung peke? Sisirain ko ba ang reputasyon ko? Oo. Tama. Aking Fei, sinabi mo sa akin. Sabi mo, nasa ibang bansa ka. Malaking pagkatigosyo mo. Sayang lang. Malaking anak na lalaki. Ang ibigay sa amin ang anak ninyong bilang manugang. Napakapalad mo nga. Ma, huwag ka na masyado magsalita. Kumain ka na lang. Walang anuman, ipinapaabot kong sinabi ko. Basta't ang anak mo ay mabuti sa anak kong babae. Ang aking bilyong-bilyong ari-arian. Ang huwang asawa sa internet. Siya ang mabuti sa kayong dating asawa sa aking apo. Ayos na. Talaga namang Tama na ma! Dating asawa? At may anak pa? Ginoo, hindi mo pa alam, ang anak ko ay kilang tao sa internet. Aba, pero... Kung sikat man ang anak mo, wala na akong pakialam dyan. Ang alam ko lang ay hindi ko pwedeng ipakasal ang anak ko sa lalaking 2 beses na mag-aasawa. Ma, muna ka na. Ako ay... Pa, nakalimutan ko lang sabihin sa'yo, wala akong pakialam kung ikaw ang kasalanan ni Fei. Pumayag ka na lang. Hindi pwede. Kung pagkakasalan mo siya, wala na akong anak na babae. Pa! Fei, huwag kang mag-alala. Mapapaniwala ko rin ang papa ko. Yunsong, salamat sa'yo. Si Yonsong ay si Song Yunzen. Kung hindi ka niniwala, hanap ako ng buhok niya para pa din i-test. Anak, Ma, bakit mo tinatawag na anak si Yunsong? nung nawala si Mape noong nakarang pagkakataon, gusto ko i-interview si tita sa ospital. Pero sinabi niya, nakamukha ko ang anak niya, kaya tinanggap niya ko bilang goddaughter niya. Miss Yun, ang itsura mo. Talagang kamukha ng anak ko. Pero, hindi ko na siya muling magkikita. Pwede ba? Pwede ka bang maging goddaughter ko? Sige. Ma, ang bait mo talaga, anak. Oh, ganun pala? Zefe, kayong dalawa, paano napunta sa ganito? Ma, kami ay... Mag-i-engage na kami. Zefe, Yunsong, totoo ba to? Panahon na rin para magsimula muli sa buhay. Basta huwag mong kalimutan, sapat si Yunzen at Tao Tao. Huwag kang mag-alala, ma. Magsasama kami ni Zefe para bisitahin sila. Matagal na sumusunod sa'yo si Yaole. Baka alam na niya na ikaw talaga si Song Yunzen. Imbis na marinig si Befe sa iba, mas mabuti na kung mismo magsabi sa kanya. Mukhang hindi talaga siya si Song Yunzen. Yunsong, may kilala ka pa bang ibang tao sa pamilya Song? Bakit? Ito, paano mo ipapaliwanag to? Paano mo nagawa na magkaroon ng mga retrato namin ni Kinyan? Na hindi mo kilalang ibang tao sa pamilya Song? Paano mo nagawang makasama si Kinyan? Nakilala ko siya sa ibang bansa. Palagi niyang sinasabi, nakamukha ko raw isang tang kilala niya noon. Si Kinyan, nung bata pa, inalagaan siya ng pamilya Song. Parang parasite lang. Hindi mo ba alam yan? Napaka-espesyal na unggayan ko sa pamilyang ito. Hindi. Dapat siguro ang mga mata ko ay may kaugnayan sa kanila. Hindi ba halos nakilala mo ako ng mali? Yun lang ba? Bye, Faye. Kung ayaw mo kay Kenyan, hindi ko na siya kikitain. Kaysa sa kanya, mas mahalaga ka sa akin. Isang pulseras? Gaano mo nakatagal tinititigan yan? Say bye, Faye. Bumalik ng kuya ko sa wakas. Pwede na sana yung mukha mo sa hapag, pero bumalik ka pa para mangaway. Yung gamit na binili ng isang parang linta, ikaw lang ang may turing nito na parang kayamanan. Mag-ingat ka. Baka malinlang ka niya at maagaw pang ari-arian ng papa mo.
Tama na! Say by Faye, bago ka magsalita ng ganyan, tingnan mo muna sarili mo. Yung kumpanya niya ngayon. Lahat yung pinaghirapan niya mula sa wala. Araw-araw iniisip mo lang ang shares ng papa ko. Sino ba talaga ang linta? Mukhang hindi talaga siya si Song Yun-zen. Si Song Yun-zen, hindi lalayo sa kuya niya dahil sa akin. Nakuha mo na bang buhok? Hindi na kailangang ipatest. Si Yun-song, hindi maaaring si Song Yun-zen. Pero, Tama na! Nagdesisyon akong pakasalan si Yun-song. Mas mabuti pang magayos ka na. Dalhin mo ang bata at lumayo kayo dito sa lungsod. Kaya ko pa kayo suportahan. Pero kapag hindi, magiging katulad mo si Song Yun-zen. Mr. C, kami pa'y mula sa City Inspection Bureau. May natanggap kaming anonymous report na sangkot ka raw sa illegal na paglilikom ng pera. Dalhin niyo siya! Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako! Nagkakamali kayo! Bay Faye, ano nangyayari? Yun-song, tulungan mo ako! Nagkamali sila! Yun-song! Bay Faye, Huwag mong handangan ng trabaho namin. Bay Faye, huwag kang mag-alala. Ililigtas kita, pangako. Bay Faye, ayos ka lang ba? Yun-song, salamat sa'yo. Nakalabas ako dahil sa tulong mo. Sa totoo lang, wala naman akong gaano nagawa. Yung nag-report sa'yo, nagbigay lang ng mukhang parang illegal na chat records. Wala namang totoong ebidensya. Mukhang gusto ko lang yung pahirapan. Pahirapan ako? Bay Faye, may nakagalitan ka ba kamakailan? Yung taong ito, malamang dati, malapit sa'yo. Alam ko kung sino. Bakit hindi mo ibinigay lahat ng ebidensya? Ang halagang ito, sapat na para makulong si Bai Fei ng ilang taon. Hindi pa sapat. Kakalat pa lang ang lambat. Hindi pa oras para hilahin. Bay Faye, masama ito. Yung palabra ni Juanita, tumakas na magkasamang anak. Yung malanding babaeng yan. Magmaneho ka papunta sa labas ng syudad. Yole, bakit ikaw? Kung napatay na kita minsan, kaya kitang patay ng libong-libong beses. Saan Jen? Bakit hindi ka papatay? Bakit hindi ka na sumama sa batang hayop na yon? At pipilitin mo pang agawin sa akin ang pagiging Mrs. C? Ako, hindi ko alam sinasabi mo. Pag napadinites ako, titingnan natin kung paano ka magmamaliit. Kuya, nahuli ng isda. Pupunta tayo kay si Bai Fei. Huwag kang mag-alala. Babantayan kong sarili ko. Zen, dapat mong batayin ang sarili mo. Mr. C, hindi ko alam kung sinong naglagay ng liham sa reception. Si Bai Fei, dahil mo agad na check na 10 million sa warehouse sa labas ng syudad, kapalit ng fiancé mo. Kung hindi, papatayin ko siya. Hayop. Mukhang hindi kita pwedeng palampasin. Si Yonsong ngayon, talaga masisong yung dyan. Ngayon, tingnan natin kung paano ka magmamaliit. Miss Yao, masama to. Tumakas yung babae. Ano? Anong ginagawa ninyo? Hindi makakalay yung tao. Hanapin niyo siya! Opo!
Bye, Faye. Bakit ka... Bye, Faye. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Nang binanta mo ako. Hindi mo ba naisip to? Hindi kita binantaan. Kinidnap ko si Yonsong para patunayan na kayong pagkakakilanlan. Tama, ang DNA test report. Nasa kotse ko. Pumunta ka tingnan. Makikita mo kapag tinignan mo. Huling beses na kitang paniniwalaan. Hanapin mong sinasabi niyang bagay. Opo. Bye, Faye. Ang babae ngayon, iloloko ka lang. Pumark siya para magigande. Mr. C, wala kami nakitang DNA report. Ano? Anong ginagawa ninyo? Imposible! Imposible! Nilagay ko naman sa kotse! Imposible to. Sir Pepe, ang sinasabi ko yung totoo. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Nagkahanap ako na isang lalaki para sa'yo. Bakit ako ginagawa nito? Sinabi ko na sa'yo dati, kung lalabag ka sa akin, magiging katulad ka rin ni Song Yun-jen. Ang kapalaran mo ay sarili mong ginawa. Sir Pepe, hayop ka. Akala mo magandang hantungan ka. Naghihintay ako sa'yo sa baba. Upos naman kasi ang perno. Yole, nung inabala mo ko at si Tao Tao, naisip mo ba na darating ang araw na ito para sa iyo rin? Pepe! Yun-song, ikaw, bakit ka nandito? Gusto kong patayin ni Yole. Nagkakatakot. Buti na lang nakatakas ako mula sa tali. Pero kahit ang lakad ko, hindi ako makalabas. Buti na dumating ka para ligtas ako. Huwag ka magalala, ayos na. Bakit nasusunog ang warehouse? Nasaan si Yole? Pagdating ko, halos nasunog ng warehouse. Akala ko nandun ka sa loob. Halos pumasok ako sa apoy. Pero mabuti at ayos ka lang. Nakakagaan sa loob. Kung malalaman ng papa ko, naglakas na pangiligtas ako, siguradong susuportahan niya ang ating kasal. Sige, tara na. Hindi ko inaasahan na si Mr. C ay ilalagay ang sarili sa panganib para iligtas ang aking anak na babae. Bilang isang ama, talagang kailangan kitang pasalamatan. Wala nga naman tito. Nawalan ako ng minamahal noon. Pero ngayon, hindi ko na muling mawawala si Yun-song. Huwag kang magalala. Pangangalagaan ko siya. Pero, paghiwalayin natin ang bagay. Bilang isang ama, gusto ko ang aking anak ay makamit ang tunay na kaligayahan. Ngunit ngayon sa internet, lahat ng balita ay tungkol sa iyo at sa iyong dating asawa. Sinasabi nila na hindi ka na muling ikakasal. Ano nang kahulugan ng aking anak? Isa lang ang hinihiling ko ngayon. I-post mo sa internet na ikaw ay muling ikakasal. Tito, hindi ba't delikado yon? Pagkat ako'y naging tanyag dahil sa internet. Ngayon, kung gagawin mo ang sinabi ko, ang lahat ng aking ari-arian sa ibang bansa ay papamahagi ko sa iyo. Kung hindi mo gagawin, huwag mo nang asahan na magaganap ang kasal. Pa, huwag kang mag-alala. Mahal na mahal niya ako at gagawin niya ito. Kumain muna tayo. Ipapakita ko sa iyo yung tunay na mukha. Ipalabas mo sa publiko para masira yung pangalan. Bakit mo ginagawa ang desisyon para sa akin? Ha? Kung malaman ng mga netizens ngayon na ako'y muling ikakasal, hindi ba sayang lahat ng pinaghirapan ko? Say, Faye, gusto mo ba talagang magpakasal o hindi? Katatapos na sabihin ng papa ko, pagkatapos magpakasal, ibibigay niya sa iyo ang lahat ng kanyang ari-arian. Sapat na yun para bilhin ang dandanan yung maliit na kumpanya. Hindi naman pwede na magkumo ang lahat na wala kang binibitawan. Yun-song, gusto ko talaga magpakasal sa'yo. Ngunit ang dahilan ng kasal ko sa'yo ay hindi dahil sa kayamanan ng papa mo. Dahil mahal kita bilang isang tao. Pero natatakot akong... Bye, Faye. Pagkatapos ng kasal, pupunta tayo sa ibang bansa at lahat na nangyayari sa bansa, hindi natin apektado. Pag-iisipan ko pa. Ano? Si Yole ang malitang demonyo? Ang nagkaroon ako para sa akin at hindi man lang naging mesisidad sa kanyang anak? At
ng pamilya yon ay wala pa rin ibinibigay. Umayag pa sa magpakasal at ito pa itinuturing natin bilang pagpapakumbaba at siya gusto pang pilitin ka na parang sender ang palitan ng kasal? Anak, napakahusay mo. Siguradong maraming babaeng nag-aabang sa'yo. Talaga bang handa kang iwan sila para kay Yunsong? Ma, kahit ganito lang, maaari kami magpagkasal ni Yunsong. Tanga ka ba? Pakinggan mo sinabi ni Mama. Ang pamilyang tulad ng yun, pinakamay takot sa skandalo. Ikaw, kapag nakipag-ugnay ka na kay Yunsong at magkaanak na kayo, Ma, ang ibig mong sabihin, pagdating ng panahon, ang matandang yun ay siya naghihingi sa'yo ng pagkasalan kay anak na babae. Yunsong, napagdesisyonan ko na. Para sa'yo, handa akong ipaalam sa internet ang balita ng ating kasal. Talaga? Hindi ka natatakot sa galit ng mga tao? Tulad ng sinabi mo dati, pagkatapos natin magpakasal, aalis tayo sa bansa. Wala na silang pakialam sa atin. Uminom tayo at magdiwang ng kaunti. Sige. Bye, Faye. Pakiramdam ko, medyo humihina ang katawan ko. Yunsong, uminom ka ba ng sobra? Baka tulungan na kitang magpahinga. Halika. Hindi pa kayo kasal at sumama ka na sa ibang lalaki. Kukunin kong litrato ngayon at ipapadala kay Yangge. Hindi ako naniniwala na pagkatapos niyang makita ito ay mapapanatili ka pa niyang tanggapin. Bye, Faye. Bye, Faye. Songsong, huwag mo kong pansinin. Magkakaanak ka sa akin. Pag nagkaroon na tayo ng anak, ayusin ng papa mo ang kasal natin. Wag! 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 Yunzen, hintayin mo. Sigurado mo lang mangyayari sa'yo. Yunsong! Yunsong! Kuya! Ano nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka nagpunta sa ospital? Buti na lang walang nangyari sa'yo. Buti na lang walang nangyari sa'yo. Yunzen. Talaga bang iiwan mo ako? Marami pa akong gustong sabihin sa'yo. Yunzen. Yunzen! Buhay ka pa? Yunzen! Akala ko, mawawala ka na ulit sa akin. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Lahat ito'y kontrolado ko. Tumigil ka! Tito, bakit ka na dito? Hayop ka! Akala mo pwede mo itong gawin sa anak ko? Mga tao, huliin niyo siya! Wag! Wag! Nagkamali ako! Bakit hindi mo sinabi sa akin na delikado ito? Alam ko lang kasi, hindi ka papayag kaya... Sa susunod, sasabihin ko sa'yo. Tingnan ko muna ang sugat mo. Ayos lang ako. Nakakatakot lang sa panlabas. Ikaw na mag-asikaso. Pumunta ka na muna sa ospital. Mamaya, pupunta ko para bisitahin ka. Sige. Tito, nagkamali ako. Masyado lang ako nagmamahal kay Songsong. Nakainom din ako ng kaunti ngayong gabi, kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Hindi mo napigilan? Dapat na sa'yo to! Alam ko kung anong iniisip mo. Gusto mo lang gawing tapos na ang mga bagay at pipilitin mo akong pakasalan ng anak ko, hindi ba? Hindi ko gagawin yan. Paano ko naman magagawa ang ganung bagay? Sinasabi ko sa'yo, ang CCTV sa hotel at ang laman ng iniinom mong alak, susuriin ko lahat. Ito ay tinatawag na attempted drugging. Alam mo ba kung ilang taon ka makukulong dito? Alam mo ba kung ilang taon ka makukulong dito? Songsong, ginawa ko lang dahil gusto kita magkasama. Pakiusap, tulungan mo ko humingi ng tawad sa papa mo. Ipapangako ko, hindi ko na gagawin sa'yo ang ganitong bagay. Pa, hindi naman ganun kaseryos ang pangyayari.
Kung hindi, Tama na! Kung ipagtatanggol mo pa siya ngayon, hindi na kita kikilalanin bilang anak! Ngayon, kailangan ko lang siyang dalhin sa pulisya. Sige, ipapahayag ko. Magpapahayag ako agad. Ipapahayag ko ang kasalanan ni Songsong. Tito, pakiusap. Patawarin mo na ko, Tito. Pa, sabi na ni Baifei, ipapahayag niya na, kaya wag mo na tawagan ng pulis. Sige, bibigyan kita ngayon ng huling pagkakataon. Kung hindi ko makita ngayon ang balitang yon, bukas ay siguradong i-deliver ko ang ebidensya sa pulis. Songsong, Kuya, kumusta ka na? bukas pa lang ako madi-discharge sa ospital. Yun Song, nakita ko nang ipinadala ni si Baifei. Nagawa ko na. Tingnan mo na ang phone mo. Sige, Pagkatapos ng malaking sunog na yon, palagi kong nananaginip ng aking asawa at anak. Palagi nila akong pinapayuhan sa panaginip na magsimula ng bagong buhay. Ngunit kamakailan, matagal silang hindi lumalabas sa aking panaginip. Peke pala lahat, nakakakilabot. Sige, magsimula ng bagong buhay. May pagkakataon bang yung asawa at anak na magsimula ng bagong buhay? Mukhang totoo pala lahat ng balita noon na isa kang abusadong lalaki na ginagamit ang asawa at anak para umasenso. Gusto kong malaman kung paano titignan ng pamilya mo ang ganitong gawain. si Baifei. Ang palabas, hindi pa tapos. Mr. C, may problema. Dahil sa mga opinion online tungkol sa inyo, maraming customer na gusto mag-refund at ang mga distributor tuloy-tuloy ang pagtawag para humingi ng paliwanag. Mga oportunistang tao! Halika rito, pumunta ka at ayusin ito para sa akin. Talagang matalino ka, Mr. C. Pupunta na ako ngayon. Yun Song, nakita mo na bang balita online? Bumaliktad ng opinyon ng publiko. Anong sabi mo? May nag-upload ng video na ito sa internet at ngayon sinasabi na nila na natanggap ni si Baifei ang paintulot mula sa dating biyanan. Dapat din siyang suportahan at magsimula ng bagong buhay. Ang dating biyanan ay walang pakialam, kaya kayo, wag na kayong makialam. Hindi ba sa tingin yung babaeng ito ay kamukha ng dating asawa ni Mr. C? Napansin ko yon, talaga parang body double. Mali aking pagkatingin kay si Baifei. Hindi ko inaasahan na siya ganito kawalang hiya. Hindi ko inaasahan na ganito kakakulang sa paningin mo at pinili mo pang mapakasal kay si Baifei. Hindi mo rin iniisip na siya ay romantiko. Iyon hoy, huwag kang magalit. May dahilan ako kung bakit ako nagpakasal sa kanya. Hindi naman sa nakikialam ako, ayaw kong makita kong tumalon sa apoy. Sasabihin ko sa yung totoo. May hinala ko na si Baifei ay may kinalaman siya sa pagkamatay ng kapatid kong babae. Mas mabuti pang lumayo ka sa taong yon. Maniwala ka sa akin. Alam kong ginagawa ko at sa araw ng aming engagement. Dapat dumating ka, ipapakita ko sa magandang palabas. Salamat sa lahat na dumalo sa engagement namin ni Yun Song. At salamat sa suporta niyo sa akin. Dito, gusto kong anyayahan kayo na maging saksi kayo para sa amin. Ako, si Si Baifei, sa buhay na ito ay aalagaan ko ng mabuti si Yun Song. Kahit sa hirap at sakit, hindi ko siya pababayaan. Sige, ngayon, pakiusap ang bagong kasintahan ay magpalitan ng singsing ng engagement. Anong pinsan? Huwag kang mapanggap sa harap ko. Sasabihin ko sa'yo. Ako at si Baifei ay may anak. Ako lang magiging Mrs. C. Ikaw at siya, lahat ay laro lang. Ang magang namatay na si Song Yang-zen. Wala siyang karapatang magtamasa nito. Natural na akong pumalit sa kanya. Paano nasabog ang recording na ito? Ako nag-upload nito. Iniisip ko, dahil may anak ka na, dapat malaman ng lahat ng maaga. Hindi ako pwedeng magmistulang stepmom nang walang paliwanag. Huwag kayong maniwala! Huwag kayong malinlang! Ang taong nasa recording na yon ay isang baliw! Talaga ba? Paano mo ipapaliwanag ang paternity test na ito? Anong masasabi mo? Kaya pala si Baifei ay may bagong karelasyon. Parang hindi siya dating asawa at hindi rin kasulkuy asawa. Ang bata ay mukhang hindi bababa sa isang taong gulang. Kung bibilangin natin ang taon, tama. Nung namatay ang dating asawa at anak niya, nandyan ang bata. Sinamit niyang namatay na asawa at anak para kumita at suporta ng mistress at illegitimate na anak. Sobrang reswan ito. Ano ba talagang balak mo? Gusto ko lang hindi na ipagpatuloy ang lahat. Baifei, bibigyan kita ng pagkakataon. Ano man ang tinatago mo sa lahat, sabihin mo na ngayon. Ngayon ang pagkakataon na ito, sabihin mo na lahat. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ikaw ba'y magpapakasal pa rin? Iniisip mo pang magpakasal? Sa taong tulad mo na punang kasinungalingan, puno ng dugo sa kamay, marumi ang puso, ano bang karapatan mo para magpakasal muli? Ano bang pinagsasabi mo? Dahil ayaw mong magsalita, ako na magsasalita para sa'yo. Ikaw, si Baifei,
ay nagtaksi sa loob ng kasal. Nakipagsabuatan sa mistress at sa katulong, maingat na plinano na sunugin ang bahay sa gabi para mamatay ang asawa at anak. Pagkatapos ito, nagkunwaring malalim pagmamahal at niloko ang king bahagi sa kumpanya ng Song. Nagtayo ng kumpanya, sinasabi na lahat ng pera ay ilalang para sa kawang gawa. Pero ang lahat ng kinita, walang naiwan. Lahat na punta sa bulsa mo. Ang mga tao ay bumili ng mga bagay mo dahil naawa sa'yo. Pero, ipinagbili mo sa kanila sa mataas na presyo ang mga second-hand na damit na nakuha mo sa basurahan. Niloloko mo lang kaming lahat. Nagsisinungaling ka! Anong ebidensya meron ka? Kung gusto mong makita ang ebidensya, ayusin natin. Dahil gusto mong makita ang ebidensya, ayusin natin ayon sa gusto mo. Formal kong irereklamo si Si Baifei na pinilit ang aking ina para patayin si Miss Song Yunzen at ang bata na si Tao Tao. Pagkatapos nito, pinilit niya ang aking ina na akuin ang lahat ng responsibilidad at hindi kami nakatanggap ng anumang donasyon mula kay Mr. C. Ganito talaga ang nangyari. Wala kaming magagawa. Ang kabutihan ay nasa puso ng tao. Dito, nais ko magsabi sa lahat ng time. Hindi ko dapat tinanggap ang konsensya ko para tulungan si Baifei na magbenta ng mga sikanan na damit. Pasensya na. Boo! Bilis ka dito! Kumalma lang kayo! Sinisiraan niya lang ako! Kayong lahat na naloko. Huwag yung pasin ng anak ko. Lahat kayo ay naloko ng babaeng ito. Sigurado siya nagbayad para lukuin ang anak ko. Isa kang malas na babae. Hindi ka mabuti. Ma! Alam ko naggalit na galit ang lahat. Pero hindi lang yung kasalanan si Baifei. Mas marami pa. Pagkatapos umamin ni Mapping, sinabi ni si Baifei sa memorial service na magdodonasyon ng mga paaralan. Pero pagkatapos, gamit ang dahilan na kulang pondo, nag-crowdfunding siya sa lahat. Malas na babae! Huwag mo ko sisihin! Nag-transfer sila sa akin sa WeChat group pero hindi ko tinanggap pagkanda at naiwan ang ebidensya sa akin! Nung una, pinilit kong kolektahin offline. Hiningi ko rin na walang magdadala ng telepono. Hindi siya magkakaroon ng ebidensya tungkol sa koleksyon ko ng pondo. Talaga ba? Hindi pwede! Paano mo nakuha ang video na ito? Bukod sa akin! Si Yao Liang malas na babae lang ang may alam! Kung hindi mo pinatay, baka hindi ko rin natanggap ang scheduled email na pinadala sa akin ni Yoli. Malas na babae! Palagi mo lang ako niloloko! Ngayon, malinaw ng ebidensya. Say Baifei, ano pang sasabihin mo? Papatayin kita! Wala tayong galit sa isa't isa! Bakit mo ko sinasaktan? Walang galit. Ang buhay ng anak ko, sinong mananagot? Anong anak? Saan mo nakuha? Hindi pwede. Baka ikaw talaga si Song Yunzen! Ha? Buhay ka pa pala? Kung hindi ako nabuhay, paano kita hinga ng hustisya? Sige. Kung napatay kita ng isang beses, maaari pa rin kita patayin ng pangalawa! Kung ganyan kayo ka-sweet, ngayon, ipagsasama ko kayong dalawa pupunta sa kabilang buhay! Ipagsasama ko kayong dalawa pupunta sa kabilang buhay! Tigilan mo yan, si Baifei! Ano? Pakawalan niyo ako! Inakusahan ka ng papatay at pag-udyok ng pagpatay. Pakawalan mo ako! Ang iligal na pangalap ng pondo at iba pang mga kaso, aaksyonan mo sa ilalim ng batas. Anong ginagawa niyo? Kuya, ang kamay mo. Ayos lang ako. Ikaw, nasaktan ka ba? Saan bang masakit sa'yo? Anak ko, aking mahal na anak na babae. Yan, Song. Ikaw ba talaga si... Miss Yun, maaari ko bang malaman kung ikaw ba talaga si Song Yunzen? Si Song Yunjen at ang kanyang anak ay namatay na nung sa sunog. Hindi na sila babalik. Noong una, narinig ko na hindi ka natulong mamatay. Medyo hindi ako kontento. Pero ngayon, na nakikita kang buwan na para mabangis na aso, iniisip ko pa nga, mas maganda pala ganito. Si Baifei, hindi ko alintana kung ikaw ay totoong baliw. Sa buong buhay mo, huwag mong asang makalabas ka. Si Baifei, sa buhay na ito, dito ka na magbayad sa lahat ng kasalanan mo. Ako ay magsisimula ng bagong buhay. Tao. Sa wakas, naipagiganti na kita.
kung may susunod na buhay, gusto mo pa bang maging anak ko muli? Pangangalagaan kita ng maayos. Toto, huwag kang mag-alala. Kasama mong tito mo. Wala namang bibiktima sa atin. Nawala ng ulan. Tara na. Tikman mo to. Pares pa rin ba ang lasa noon? Ang sarap pa rin. Tikman mo rin to. Sabihin mo kuya, bakit mo ko tinatawag dito ngayon? Yunzen, sa susunod, pwede bang wag mo na akong tawagin kuya? Bakit? Kasi ako, Kinyan! bakit nandito ka na naman? Kinyan, alam ko kung anong gusto mong gawin ngayong gabi, pero kailangan ko munang sabihin na gusto kita. Gusto mo bang maging boyfriend ko? Ayoko nga eh, Lin Justin. Matagal ko nang sinabi sa'yo, hindi kita gusto. Ayoko na anumang kugnayan sa'yo. Umalis ka na. Bakit naman? Wala ka namang girlfriend. Kahit may girlfriend ka pa, hintayin ko hanggang maghiwalay kayo. Si Mr. Ken, narinig ko na kakilala kayo sa karera. Bakit hindi na tayo magkarera? Kung manalo ako, pakakawalan mo si Ken yan. Pumapayag ka ba? Sige. Pero kung ikaw ang matalo, iiwan mo na si Ken magpakailanman. Gusto mo bang patayin si Yunsong? Ako? Hindi. Gusto ko lang talunin siya. Sige na, wala naman nangyari sa akin. Ikaw, susuko ka na ba ngayon? Bakit magaling ka sa karera? Dati, ginagawa ko lang ito para sa sama ni Yunsong. Siyempre, mas mahusay siya kaysa sa akin. Sige, tinatanggap kong pagkatalo. Hindi na kita istorbohin mo. Mas mahirap ka sa maging kuya ko. Hindi ka pa natatakot? Sumangayon ka na ba? Hindi ako matatakot. Mas matatakot ako pag wala ka. Sige, subukan natin.